Hello mga kabayan, kwentuhan ulit tayo. Ito, nakikita ninyo to, luya. Kasi dito ngayon, napakalamig ngayon. Parang kahit ikaw ay naka-jacket na, talagang tagos pa rin hanggang katawan ng ang lamig ngayon. Kaya kahit sa tanghali, talaga namang pagkakalamig. Pagka nga ikaw minsan sa sobrang lamig, hindi balot na balot. Ngayon biglang nakapaghubad ka ng jacket. Siyempre, mapapasukan ng lamig ang iyong katawan. Kaya minsan nananakit itong mga kasukasuan. Tapos sa hapon, minsan parang antiyan naglalamigin. Kaya ngayon, ang gamot sa ganyang pagkakataon kapag kailangan ay magkaroon tayo ng luya. Basta pumasok na yung taglamig, bumili agad na kayo ng luya. Tapos yan, i-stack nyo na. Dahil kasi maganda sa pagkakahapon ay umiinom tayo ng nilagang luya. Pwede naman na samahan niyo ng mint kasi yung mint maganda rin yan sa katawan. Yan kasing mint pati nagpapaganda rin ng na yung gang baga. Itong luya ay kung magkakasama sila ay napakaganda. Alam nyo na naman ang luya. Kaya yung luya hindi lang yan sa pangtinola at saka panlagay sa isda, pantanggal ng lansa. Ay yan ay nakakatanggal din ng plema. Kaya napakaganda na yung luya. Pagkakahapon sa halip na tayo magkape, muna tayo, magsalabat muna tayo. Kita ninyo naman kapag tayo may mga masakit-sakit ng katawan, yan pwede rin painitan natin. At yan lagyan natin ng yung magdiktik tayo ng luya. Pagkatapos samahan natin ng langis at ipainit lang natin sa kawali. Kasi dito naman wala naman kayong mapapag-ihawan ng luya. Ay kung sa Pilipinas pwede pwedeng ihaw lang. Pero maganda yung may sa kawali. Lagyan didikdikin. Pagkatapos lagyan ng langis. Pagkatapos yun nga yung diniktik niya. At kapag na piga, yun nga yung ilalagay sa diba, masakit ang inyong bayawang. Ilalagay nyo diyan. Pagkatapos, inyong tatapalan ng damit. Tapalan yung kukuberan ninyo para kaya naman kinukuberan yun para manatili yung init. At doon yung lamig na naroon, kaya naman kasi nananakit yung ating mga kasukasuan. Gawa ng minsan tayo bagay yung pagod. Diba, pagod tayo. Pagkatapos bigla na lang nalalamigan. Kahit nga yung halimbawa hindi ka nagbasa, sige sabi bawal magbasa. Yung halimbawa ikaw hindi nagbabasa. Pagkatapos ikaw yung bawal kayo nagtatrabaho ka lalo na kung sa initan. Tapos ang init-init, minsan naman nakakapunta ka sa isang silong. Tapos merong kang bakal na upuan. Tapos bigla ka na lang nakakaupo. Hindi malamig yon. Ang iyong nakatunik mo may nagtrabaho, ikaw bilad sa arawan. O pag upo mo doon, syempre ang itong iyong bayawang mainit yan. Tapos bigla ka na lang makakaupo doon sa malamig. Kaya tuloy papasukin ng lamig. Pero hindi ka nagbasa. Pero bakit pinasok ng lamig? Dahil kasi ang iyo kasing kuwan mainit, bigla ka na lang uupo dun sa malamig. Kaya yung malamig pumapasok sa ating kasukasuan. Kaya minsan kapag panahon ng gartong taglamig ay minsan itong sumisingil, talagang nananakit. Yung luya ay napakaganda. Kaya kahit yung halimbawa yung masasakit ang ating antiyan, dahil kasi bawa nauunahan tayo ng lamig ang tiyan. Hindi ka tayo nakakakain ng halimbawa hapunan, hindi ka tayo nakakakain, nauunahan ng lamig ng tiyan. Halimbawa sa umaga, hindi ka tayo nakakakain dahil sa sobrang sipag natin nakakapagtrabaho ka tayo na hindi pa tayo kumakain. Ngayon, pinapasok ngayon ng lamig ang ating tiyan. Kaya ngayon, ito ang kapangyarihan ng luya. Kaya yan ang kabutihan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Tayo sa habang namumuhay sa mundo, kung tayo may problema, ang ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala
naglikha na rin siya ng mga bagay na katulad ng luya, katulad ng mint na kuan. Ayan ay makakatulong sa sa ating katawan kasi yan ang pagmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Kaya pagka tayo ganito na tayo uminom ng luya ay huwag nating kakalimutan na magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil sa paglilikha nila ng ng luya. Ngayon, ito naman ay pwede rin kayo yung kung meron kayong yan ganyan, kettle, yan pwede ninyong lutuin sa ganyan kasi pagka nagayat ninyo, ay pwede nyo nang pakuluin sa ganyan. Pagka nagayat ninyo ng mga medyo manipis, ay talagang pagka nakaisang kulo may halang na rin yun ng kawan. Pero kung gusto naman ninyo, pag nakakulo siya, pwede nyo pakuluin ulit siya hanggang sa mga 3 kulo at siguradong ang anghang na yun ay talagang napalabas ng 3 kulo yung anghang niya. Ay ugaliin ninyong uminom ng kawala ng kartong taglamig. At ang kagandahan pa nitong luya, ito'y pinapaluwag pati nito ang ating paghinga. At saka ito'y pinapaganda itong ating lalamunan. Di ba tayo minsan kaya naman nananakit ang ating lalamunan. Minsan may mga plema dito, tapos minsan nakakainom tayo ng malamig. Kaya ngayon yung plema na narito sa sa kuwan, hindi siya makalabas. Kasi ang tendency kasi ng ating katawan, kapag siya mainit, ay yung plema, naroon na siya, lalabas. Ay bigla naman tayo nakakainom ng malamig. Anong nangyayari kapag lumamig ang ating katawan, yung mga himay-himay ng ating katawan, sasarado yun. Ngayon pag sarado, yung plema ngayon, hindi naman ngayon makalabas. Ngayon ang gagawin ng katawan natin, ay ang tendency kasi ng ating katawan, yung lahat naman makakasama sa ating katawan ay sadyang nakaprogram na yun sa ating utak na kapag may masama doon sa ating katawan, pilit niyang ibubuga. Ay ngayon kapag nalambigan na yung ating anong nangyayari, hindi siya nakasarado na dahil nalambigan nga, nakainom tayo ng malamig, ay hindi ngayon siya makalabas. Anong tendency gagawin niya? Pilit niyang ibubuga na ibubuga. Minsan ginagamit niya sa pag-ubo. Tingnan niyo, minsan tayo ubo na kay ubo. Ubo na kay ubo. Yung kasi ang tendency ng ating katawan, ayun ay nakaprogram na. Kaya ngayon, ubo siya ng ubo, ay kung ngayon ay nakasarado pa rin, ay nahihirap na tayo sa kaubo. Kaya tuloy, pag tayo nahirapan sa kaubo, namamaga tuloy ang ating itong tonsil na. Kasi yung puwersa niya gusto niyong ilabas. Siyempre, yung katawan na natin nag-uutos dun nilalabas na kaso'y sarado. Kaya siya nananakit. Ay anong kailangan doon? Para bumukas ulit yung sumarado na ang kailangan doon ipainitin. Kaya kailangan magsalabat, lalo na kung medyo mainit-init. Ay di yan muli siyang utay-utay siyang bubuka. At kapag nakabuka na, ay doon makakalabas na ulit yung utay-utay, yung plema. Ang kasi, itong kasing kartong sakit, yan sabi nga ng tatay ko nung nabubuhay pa. Alam niyo yung sakit, kapag ayan pumasok sa tao, ay gangga suntok. At pero pag ay naman ay lumalabas, ay gangga buhok. Ganyan talaga ang karamdaman. Yan talagang utay-utay. Kaya makabubuti ay kapag nararamdaman natin na pero medyo na tayong nararamdamang hindi maganda, habang babago pa lamang, ay uminom na tayo ng nilagang luya. Para yun mapigilan na. Kasi kapag lumala na, ay talagang medyo magtitis tayo. Dahil kasi nga ang karamdaman kapag lumala na, habang ginagamot mo, ay ang paggaling nito ay utay-utay. Kaya, salamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At siya ay naglikha ng luya na para sa ating karamdaman, sa lalamunan, sa baga, tsaka sa tiyan, tsaka sa mga kasukasuan. Kaya huwag kayong magpawala ng luya. Sige, huwag nga pala kayong makakalimot na mag-like. Tsaka yung di pa nakakapag-subscribe, pindutin agad ng subscribe. Para pagka may kwentuhan tayo, ay malaman nyo agad. Sige, Assalamualaikum.